Tuloy po tayo sa mga balita. Magkahalong pangamba at galit ang naramdaman ng ilang residente dyan sa North Fairview sa lungsod ng Quezon matapos malubog sa tubig baha na may kasamang putik ang kanilang tahanan dahil po yan sa pag-apaw ng Tulyahan River kagabi. TJ Mendoza sa balita. Naabutan naming naglilinis ng kani-kanilang bahay ang mga residenteng ito ng Sitio 1 sa Barangay North Fairview sa Quezon City. Nilubog kasi sila ng baha kagabi matapos umapaw ang Tulyahan River na katabi lang ng kanilang mga kabahayan. Kuwento ni Kuya Joven, lagpas taon na raw kagabi ang tubig sa kanilang lugar, kaya minabuti na niyang ilikas ang kanyang pamilya sa evacuation site. Sanay na raw siyang mabalot sa putik ang kanyang bahay dahil sa walang patid na pag-ulan. Dahil dyan, meron na siyang panawagan. Balik niyo yung pera ng taong bayan. Siguro, nasa isip naman siguro nila yan, sir. Para na sila. Kami, mga ordinaryong lang din. Mamaya na hindi naman natin masabi sa kanila na sila na po bahala dyan. May konsensya naman po siguro sila. Sa evacuation site naman kung saan namamalagi ang mga residenteng naabutan ng pagbaha, pansamantala muna silang nagpalipas ng gabi sa North Fairview High School. Si Nanay Quiteria na isa sa pinakamatandang evacuees sa lugar, tandang-tanda pa ang nangyari. Aniya, mabilis ang pagtaas ng baha sa kanilang lugar kahit pasaglit lang ang pag-ulan. Nervyos. Dati na matanda, kaya lahat talagang sinagap namin yung takot. Maraming pumapasok dahil may mga bata, hindi mo alam kung anong gagawin mo Si Nanay Emma naman, takot na takot dahil umabot na raw sa second floor ng kanilang bahay ang tubig. Nakakatrauma din po yung hanggang dito na po yung tubig. Dapat ayusin na nila yung mga yung mga bara-bara ng mga tubig, ganun, linisan nila yung sapa para wala nang masyadong pag lumakas yung ulan, tuloy-tuloy na yung tubig. Kasi kami din yung nahihirapan dahil sa flood control na yan . Ayon sa Barangay North Fairview, umabot na si 161 pamilyang namamalagi pansamantala sa evacuation site o yan ay katumbas ng 429 na individual. May nakatalagang 6 na evacuation site sa lugar kung saan namamalagi ang nasa 23 na senior citizen. Dagdag pa ng mga rescuers, kahit paulit-ulit raw ang paalala na lumikas ng maaga, di daw talaga nila maiwasan na may matitigas ang ulo na nagpupumilit manatili sa kanilang mga tahanan. Ang nahihirapan lang naman kami dyan, yung may matitigas ang ulo. Kagaya kagabi, pinuntahan pa namin, talagang hindi bumababa. Ilang beses may mga megaphone ang ginagamit ng volunteer namin hanggang sa tsaka lang sumunod. Ano ba yung nailan, sir? Ba't ayaw doon nila bumaba? Sanay na kasi sila. Iba, sanay na. Yan ang dahilan. Natitigas ang ulo. Pero isa sa pinangangambahan ng ilang residente malapit sa evacuation site ay ang dike na itinayo sa bahagi ng Tulyahan River. Mag-iisang taon na nung huling nabisita ko tong North Fairview High School dito sa Quezon City. Nung huling bumisita tayo dito nung nakaraang taon, nagiba itong istrukturang ito sa aking gilid dahil sa nakaraang bagyo. Ngayon na bumisita tayo, ito na, may tinatayong istruktura na dito sa aking gilid kung saan 2 metro mula dito sa huling riprap na aking nadatnan. Ang dahilan o pinangangamba ng ilan ay maaaring makapagpasikip yan ng daloy ng tubig ng Tulyahan River, dahilan naman para mas lumaki yung pagbaha sa mga dulong bahagi nitong ilog. Last year nang mabisita yan ng Net25 News, halos magiba ang revetment wall dahil sa bagyo. Pero ngayon, kahit may istruktura, hirap pa rin mapanatag ang mga residente dahil sa pangambang mas bibilis tumaas ang tubig dahil sa pagkitid ng daluyan ng ilog. May portion na ginawa naman sila pero hanggang ngayon parang hindi pa talaga tapos. Kasi hindi pa nadadaanan ng mga estudyante. Hindi. Pagka NDP kasi hindi naman mag-aano yan. Hindi naman usually hindi dumadaan talaga sa barangay. Ayon sa Quezon City Government, proyekto raw yan ng Department of Public Works and Highways o ng DPWH. Hinihingan pa namin na pahayag ang Public Works Department pero wala pa silang tugon ukol rito. TJ Mendoza, para sa mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.